having, that guy is dreaming to have his own department store during sa may Carriedo. During that time, he's pushing, ano ba Tagalog sa English nun? English ng pushcart. A pushcart of shoes. Ganun na lang English nun. Pushcart of shoes. You need to learn how to dream again. You need to create your dream board again. It doesn't matter if you're 80 years old, 90 years old, 15 years old, 12 years old, 1 year old. It doesn't matter, but you should have a dream board. You need to have a dream board, guys. Gawa ka ng dream board, get your Manila paper, wala ka Manila paper, kumuha ka ng cartolina, wala kang cartolina, illustration board, wala pa din, dikit mo na lang sa pader. Kumuha ka na lang ng kanin na pagpag, dikit mo doon sa picture, dikit mo sa wall, titigan mo lang. Alam mo, ginawa ni ano yan, ni asawa ni Richard Gomez, si Lucy Torres. Kakatingin niya kay Richard Gomez, one day, di sila magkakilala, one day, di pa sila nagkikita, di pa sila nag-uusap, pero one day, si Lucy Torres na pangasawa niya si Richard Gomez kasi tinititigan niya yung picture ni Gomez araw-araw. So kaya kapatid, wag mo ilalagay ang picture ko sa kwarto mo, baka ako mapangasawa mo. Joke lang. Anong point ko? Pag tinitingnan mo, na-attract mo. Pag tinitingnan mo yung goal mo, na-attract mo. Kaya sinabi ko kay Renz kanina, tsaka kay Rai, look at the car that you want. Look at the house that you want. Look at the check that you want. Look at the life that you want. Look at the body you want. Look at everything you want. Stop looking at the things you don't like. Because what you look at, you attract. Create a dream board. Look at it every day. In the morning, 10 seconds. After lunch, you're not doing anything, look at it again. Or might as well, since you have your cell phone every day, put the dream board in your phone, look at it every day. Before you sleep, look at it. Just look at it. Just say thank you. It doesn't matter if you don't have money today. It doesn't matter kung wala kang pera. It doesn't matter kung mahal yan. It doesn't matter kung pinagtatawanan ka. Ang sabi lang sa atin, tingnan lang. Sabi nga ng pinakamagaling na Andrew Tan, through the years, sa lahat ng kumpanyang tinayo niya, guys, sa lahat isa lang ang formula niya, hard work. Ibig sabihin, kung may dream board ka, hahaluan mo ng galaw, may mangyayari sa'yo. Kasi kung puro galaw ka, wala kang direksyon, walang mangyayari sa'yo. Kung puro pangarap ka, wala ka ding galaw, wala ding mangyayari. Pagsamahin mo yung pangarap at pagod. Pangarap, pagod, araw-araw, resulta. English, dream board, actions, add together. Ano ba English on? Nagkatotoo. It happened. Dreams come true. Right, Boba? Get your dream board. Do something every day. Do network every day. Until you do your network, you build big network, you build big income, you can build your big dreams, then you get your dream life. You guys need to work every day. Nung bata tayo, di ba? Alas 7 pa lang, nasa school na tayo, alas 5 tayo uuwi. Bagyo, umuulan, may sakit tayo, may ubot, may sipon, nasa school tayo. Nung natapos tayo sa pag-aaral, ganun ulit. Alas 8 na sa opisina na, alas 5 uwi na bukas, ganun ulit, Monday to Friday. Saturday, Sunday, pahinga. Ganun din ulit. Ramon Ang, San Miguel Corporation hanggang ngayon. Bilyonaryo, may-ari ng sa San Miguel, may-ari ng Skyway, pero makikita mo sa opisina, araw-araw nandun. That's work. Kaya everyday, guys, our work is to present the business. Anywhere you are. Si Candy nasa Lasal, nasa Taft, doon ka mag-present. Sila Ron and Jen nasa podium, doon ka mag-present. Sila Ana Resio nasa EDSA, doon ka mag-present. May mga tao din naman doon .
Ana Garcia sa Shaw Boulevard, may mga kapitbahay, doon ka mag-present, doon ka maglatag. Yun ang hard work mo, latag eh. Latag ka ng latag. Latag ka ng latag hanggang makita mo. Si Naomi, Batangas ka, doon ka mag-present. The greatest leader in this history, wait I just have to move the cursor. The greatest leader in this history. Di ko ito matanggal. Hindi ko sa share screen tayo. Oh, wait for it. Oh, hindi ko na nag-skip na. Oh, okay. Balik. Okay. The greatest leader in the history, not because of what they own, but because of what they gave their life to accomplish, and that made the difference. Okay, in Tagalog na lang. Ang pinakamagaling na leader sa mundong ito, hindi dahil nasusukat sa laki ng kinita, dami ng kotse, dami ng bahay, kundi kung paano sila nakatulong sa ibang tao. In English, simplified, the greatest person, the greatest leader in this world is not measured in the amount of money they earn, they acquired, their cars, but the amount of people they helped. Alam mo kaya gusto itong negosyo to? Kung mahilig kang yung totoo kung mahilig ka talagang tumulong sa tao, ito yung tamang business sa'yo. Kasi imagine niyo sumali na yung downline mo, gabi-gabi mo po siyang tinutulungan, gabi-gabi mo siyang tinuturuan, tapos lagi mo pa siyang, alam mo yun, kakain pa kayo sa laba. I mean, wala na eh. Pero tulong ka ng tulong ng tulong. Kung talagang nasa buhay ka ng tulong, ito yung the best na negosyo. Kasi sa labas, ang negosyo baliktad. The more mo tinutulungan yung ibang tao, the more kang mawawala ng kita. Hmm. Di ba sa business sa labas, ang nangyayari, nagsisiraan? Kasi pag sinaraan mo yung ibang kumpanya, sa'yo napupunta kliyente. Di ba? Si SM, sasabihin niya, huwag ka dyan sa Robinson's Galleria, may ahas dyan. O, di ba ang tao pupunta sa SM Mega Mall? Sisiraan mo ang iba para mapunta sa'yo. Dito baliktad. Tutulungan mo yung iba para kumita siya ng malaki. Kasi pag tinulungan mo siya, mas kikita ka. Tama, mali. Ganun lang. Ang ganda nga ng business na to eh. Puro positive lang lagi. Puro tulungan kita. Or, kaya mo yan. Imagine mo, the fact na may tao nagsasabi sa'yo, kaya mo yan. Walang ganyan sa school ha. Kaklase mo, sasabihin siya, kaya mo yan, kaya mo yan. Magiging valedicto. Walang ganun. Sa school, taguan pa pag 'di ba nagsasagot ka ng ng test, tatago sa iyo. Hindi papakita sa iyo sagot. But in this business, your business partner will tell you the answer. In this business, someone is helping you to be successful. That's why this is the best business ever created in human history. The more people you help, the more people you tell them that they can do it, the more you help yourself. That's why Mr. Bill Gates, the one of the billionaires in the whole world, he knows he's wise. He's a wise man too. Yung tatay mo, sabi niya wag ka mag-networking. Yung jowa mo, sabi niya wag ka mag-networking. Yung nanay mo, sabi niya tigil mo yung networking. Sabi ng anak mo, tigil mo yung networking. Pero sabi ni Bill Gates, mag-networking ka. Sa dalawa, sino mas mayaman? Si Bill Gates o asawa mo? Di ba si Bill Gates? Di ba sa Bible naman yun eh? Mahalin mo asawa mo, pero hindi nakalagay doon, sundan mo. Joke lang. Ano dyan na naman asawa ko. Makinig ka sa mga taong may alam. Huwag ka makikinig sa taong walang alam. Makinig ka sa taong mayaman, magiging mayaman ka. Makinig ka sa taong mahirap, magiging mahirap ka. So be careful on the people you talk to, you listen to. A wise man can be corrupted by wrong company. Ibig sabihin nun, kahit ikaw matalino, ang tropa mo bobo, magiging susunod kang bobo. Kahit ikaw mahirap, lahat ng tropa mo mayayaman, ikaw susunod na mayayaman. Kaya hindi mo napapansin, iba ang presyo ng lupa sa malayong lugar, sa probinsya, iba ang presyo sa Metro Manila. Bakit? Dito kasi magkakasama mayayaman. Hindi ka pwedeng dumikit sa mga mayayaman. Bakit? Alam ng mga mayayaman, pag dumikit ka sa kanila, mahahawa ka. Tama, mali. Pumunta ka sa Forbes Park, 1 million per square meter. Pumunta ka sa Zambales, 200 pesos per square meter.
Sino katabi mo sa Sambales? Sino katabi mo sa Forbes Park? Yun lang naman pinagkaiba nun eh. Kasi naniniwala mga mayayaman kung sino lumalapit sa kanila mahahawa yon. Kaya yung mga walang pera, dikit ng dikit sa mga mayayaman. Bakit? Nakakahawa yun. Kaya nga nung COVID, di ba? Hindi tayo pwede lumapit sa isa't isa. Kasi meron kang nakakahawang energy. May dala ka. Be with the basketball players, you're the next basketball player. Be with star players of a basketball team, you're the next star player. Be with the loser basketball players, you are the next loser player. So you hang out with the great basketball players. You hang out with the great networker. Stop hanging out with your friends who doesn't know about networking. Stop asking people what is networking. Stop going to other companies asking them what do they do. Stop asking advice from other uplines. Different uplines, different company, different leader, different styles. So if you already have one coach, stick with one. Stick with one. Manny Pacquiao has only one coach. He doesn't have three coaches. Oh, pwede coach say, jab straight. No, no, no. The other coach said, straight, straight, straight. No, 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 no. The other coach said, jab, jab, jab. What happened to Manny Pacquiao? Nothing. If you have three coaches, they have different advices. Why? You know why Manny Pacquiao is a very successful boxer? Because he has one coach and he believes on that coach and he respect the coach and he follows the coach. Ako payo ko kung hindi mo kaya makinig sa coach mo na yun, wag mo na lang siya gawing coach. Doon ka na lang sa iba. Kaysa magtatanong ka dito, magtatanong ka doon, magtatanong ka doon, sabog lang ang utak mo. Bakit naging Michael Jordan? Isa lang ang coach niya. Sinabi ni Jackson, 3 points and then like that, and then lay up and then slam dunk. Sabi nung kabila, no, you have to dribble it down and then you have to cross over and the other coach will say, no, you have to. Eh, what will happen to Michael Jordan if you have three coaches? Stick with one. I'm telling you, do networking. Maniwala ka, do networking. Ikumpara mo yung sinasabi ko sa sinasabi ng kaibigan mo na pinapatigil ka. Hanggang ngayon, walang nagbabago sa buhay niya. Ako na nagsasabi sa iyo, nagbago ng buhay ko, babaguhin ko pa lalo. Gusto ko kasama ka. And, vibrate high. Paulit-ulit, di ba? Reminder to guys. You need to vibrate high. 9 o'clock, vibrate high. 10 o'clock, vibrate high. 11 o'clock, vibrate high. 12 o'clock, tama na yung vibrate. Tulog ka na. Para bukas meron kang energy. Huwag naman yung madaling araw nagbabibrate high. Kasabi ni Tito Piwi, vibrate high. 2 a.m. na, vibrate high. 4 a.m. na, vibrate high. Bukas may eye bags ka na. Addict na tawag sa'yo nun. When you wake up, vibrate high. Boom. Stay happy, stay energetic, stay positive, stay excited, stay loving, stay in peace, stay in wealthy. Because when you vibrate, you attract people. When you are vibrating happiness, you attract money. When you are vibrating energy, positive energy, excitement, love, and peace, people come to you. When people come to you, there's money. When people go away from you, you don't have money. That's how simple it is. Business is people. People is business. No people, no business. No business, no money. How do you get the people? Vibrate high. You have a problem? Be happy. You have a homework? Be excited. You don't have money? Be positive. You broke your leg? Be loving. Be in peace. Always stay happy, guys. Always remember, tip before we end. When you're happy, sa Tagalog na lang, mas mabilis ako magsalita sa Tagalog eh. Pag masaya ka, lalong lumalapit sa'yo grasya. Lalong bumibilis yung dasal mo. Lalong lumalapit sa'yo yung pangarap mo.
Pangalawa, the more ka nagagalit, ay, ito, bago tayo matapos. Pag nagalit, di ba, gusto-gusto ng mga tao nagagalit sa kapwa. Oh, tangin mo nga, bakit mo ko sa nagkasama? Tinapakan mo yung pa ako. O, kinugot mo ako, tinapak mo ako dito, putang mo ka. Di ba ganun tayo? Pag nagagalit? Did you know, when you say something bad against others, sa Tagalog na lang, yung tama English eh, the more, pag sinasaktan mo ang kapwa mo, o may sinasabi kang masama sa kanya, para kang umiinom ng poison na iniinom mo, papasok sa'yo. Totoo yun. Pag sumama ang loob mo sa ibang tao, para kang uminom ng poison sa loob. Akala mo, di ba minumura mo siya? Utangin na mo ka! Ayop ka! Gagawa! Makamatay kita! Akala mo sinasaktan mo siya, pero tunay nangyayari na hindi mo nakikita, para kang umiinom ng poison, pinapatay mo sarili mo. Tanda mo yan. Kaya niya, alam niyo ba, 90% ng kinamamatay ng tao ay sama ng loob. 90% na nagkukos ng paghirap ng isang tao is because of negative feelings and negative energy. 90% ng sakit, cancer, stress ng tao ay nanggagaling sa galit mo sa kapwa mo. Na kung hindi ka natututo magpatawad ng iba, hindi siya pinapatawad, ang kinahihirapan mo sarili mo. Galit na galit ka pa din sa taong nanagasa ng paa mo, gumupit ng buhok mo, natanggal yung kilay mo, nasaktan ka, umawi ng anak mo, sinaktan asawa mo. Galit na galit ka sa taong yun, pero kapatid, di mo siya sinasaktan, ang sinasaktan mo sa sarili mo dahil para ka umiinom ng poison. English version. Ito na. When you hate others, you don't hate them, you hate yourself. You are destroying yourself. Yun lang. Tapos na. So vibrate high. Tandaan nyo, yung buhay na to, hindi to forever. Bakasyon lang to. Sino dito nakapagbakasyon na? Taas kamay. Wala palang kamay. Di ba pa nagbabakasyon ka, lagi ka excited? Kasi alam mo, darating ang panahon, uuwi ka. Di ba, for example, nag-out of the country ka. Di ba, like si Ana Resio. Di ba, Miss Ana Resio, ikwento mo lang sa aming bahagya, anong feeling nung nag-New Zealand ka? Masaya. Sobrang Masaya. saya. Saya. Ilang araw ka doon, ma'am? Isang buwan mahigit. Isang buwan ba din? Nung dumating ka doon, alam mo kung kailan ka uuwi. Tama mali? Parang hindi ko iniisip. Hindi mo iniisip, pero alam mong babalik ka. Alam kong babalik ako. Okay. Pero alam mo nung babalik ka, anong ginagawa mo bawat araw na nandun ka? Ini-enjoy ko. Hindi man perfect, pero pinipilit mo siyang enjoyin. Hindi, di ba pagka nasa tour ka, pagising mo sa umaga, suot sapatos, wasak na yung paa mo, kakaikot. Kasi lahat pinupuntahan mo, excited ka. Di ba ganun tayo Yes. pa nagbabakasyon? Ganun tayo, di ba? Hindi ka na nga natutulog kasi excited kang mamasyal. Excited, ano kayo, what's new? Let's go to Universal Studios. Let's go to Disneyland. Oh, that's Mario Brothers. That's Donald Duck. Di ba? Excited ka araw-araw. Kasi alam mo, nasa bakasyon ka. Tama. Hindi hindi mo iniinda yung problema, yung imperfection o yung negativity kasi alam mo ilang araw na lang uuwi ka na. Ganon din yung buhay. Bakasyon lang to, guys. May kaibigan forever siya na sa mundong ito. Yung tipong 400 years old na siya, nandito pa din. Di ba wala? Ibig sabihin, eye-opener to, guys. This is just a vacation. This is just a journey together. Time will come, we don't know when, we don't know how, we don't know until when, kailan tayo uuwi. Yun nga, mas dapat ini-enjoy mo eh. You don't know, maybe tomorrow you go home na. Oh, the vacation is done. So why not live your life to the fullest, get everything that you like, stay in the place that you like, ride the cars that you like, give the best life to your daughter, give the best life for your wife, your son, or whoever. In short, buhayin mo yung buhay na gusto mo kasi bakasyon lang to. Akala mo kasi ang haba-haba pa nito, hindi okay lang. Okay na kaming ganito. Simple life. Okay na kaming ganito, 3 times a day kami kumakain. Okay na kami na anak ko. No, 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 no. This is the vacation. You have to do your best. Because someday you will look back
I gave my best for my daughter. I gave my best for my son. I gave my best for my family. I gave my best for my own life when I was there. Huwag mo nang ipasa sa anak mo yung ganyang mindset kasi pinasa na sa atin yan eh. Anak, ganito lang, ganun ang tamang buhay. Kailangan masinop lang, simple lang ha. Wag! Misa ka na nagbakasyon? Sinimplihan mo pa? Di ba pa nagbabakasyon ka? Lahat gusto mo nang puntahan? Lahat gusto mong picturean? Lahat nga binibidyohan mo eh. Dapat ganun. Dapat pag nabuhay ka dito, sagad. Dito mauulit eh. Feeling mo kasi long term eh. Hindi to long term. Bakasyon to. Kaya kapatid, sagad mo na. Gusto ko pag tinagot, sinabing pangalan mo, Ann Garcia, ay grabe yan. Ana Reso, ay hayop. Harlin Guas, ay, Heli, ay hayop yan. Bait niyan. Tuwing lapit ko niya, pinauutang ako. Bakit? Daming pera niyan eh. Anong gusto mo maalala ka nila? Ay, si Candy, pag lumapit ako dyan, ilang beses na ako lumapit dyan, Diyos ko po, hindi ako mautangan. Umutang pa nga sa, hindi pa nga nababayaran. Gusto mo ba ganun? Di ba mas masarap? Ah, si Candy, grabe yan. Hindi pa ako lumalapit, binibigyan na akong pera niya. Bakit? Ang daming pera niyan. Tanda mo, sa pelikula lang masama ang mayaman, pero totoong buhay, ang masama ay walang pera. Ang mabuti ay nakakapagbigay. Sabi sa Bible yan ha, I want you to be a giver, not a borrower. Paano ka makakapagpahiram kung wala ka? Paano ka magkakaroon? Dapat yumaman ka. Paano ka dapat yumaman? Dapat mag-vibrate ka. Paano ka dapat mag-vibrate? Dapat masaya ka. Paano ka magiging masaya? Simple lang. Isipin mo, bakasyon lang to. Kapatid, Diyos ko po, patawagin mo na lahat ng mga nagkasala sa'yo. Eh, ako siyang patawagin. Nabutas siya, hindi ako bilihan. Kaya ako sumasakit ulo ko. Huwag na. Patawagin mo na siya. Let go. Move on. Let go. Move on. Mga ba? The signs that you have high vibration, 10 o'clock na. Simplify ko na lang. High vibration, pag lumalapit ang bata sa'yo, lumalapit ang hayop sa'yo, lumalapit ang tao sa'yo, may self-discipline ka na, hindi mo na kailangan ng bagay para sumaya. Guys, ulitin ko ha, hindi to pera-pera lang. Pera kailangan lang, pero hindi to nagpapasaya sa atin. It's just giving us option. It's just giving us comfort. But this will never make us happy. What will make us happy because we are vibrating high with or without money. Tama ba? Kasi alam natin, sikreto. Kahit wala akong pera, pag ako masaya, lalapit ang pera. Tama mali. Di ba tayo mga barkada natin, yung mga mayayaman, sino mo palagi nilang nililibre? Di ba yung mga barkada nilang mga walang pera na masayahin? Natutuwa ako sa'yo, bro. Halika nga dito. Nililibre kita, pupunta ako US. Dahil malungkot ako ngayon, sagot ko na ticket mo, pati pagkain mo, pati hotel mo. Sagot ko na kasi ang saya-saya mo kausap. Yun ang sikreto. Para lumapit sa'yo ang salapi, kailangan masaya ka lagi. 19 ways to raise your vibration. Number 1, you have to pray. You have to relax. You have to rest. Bawasan mo yung gamit mo. Declutter. Tanggalin mo lahat ng gamit di mo kailangan. Huwag tambak-tambak sa bahay. Pray, go to community, join community. This is a community. Journal, listen to happy music. Stop listening with sad songs. Disconnect once in a while. Go to nature, pray. Exercise, go to trees, sumabit ka sa puno, tumalon-talon ka sa puno, wag sa building, puno lang, kaya-kaya. Visualization, affirmation, go to plants, create something, do art, enjoy life. Okay? As we end, your vibration is your inner voice. The quality of your environment, program yourself, stay always good, stay always healthy. Vibration is very simple. Vibration is just consciousness. This is something that you don't see but you feel. This is something you don't see but you feel. And this is something that is leading your life, your vibration. As we end, alam naman yun lahat. Top secret, you need to present every day. Kaya alam niyo na yun. Ako nakapag-present ako today. Nakapag-keeping pa ako ng leader. Nakapag-centering pa ako. Sana ikaw din. Sikapin mong umangat ang buhay mo, hindi para magyabang, para higitan ng iba. Sikapin mo to para makatulong sa iba. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Oh my God, eksakto 10 o'clock. Thank you very much. At kayo po ay naging parte na naman sa